Okay, magandang umaga. Ngayong oras ay papasok na ako sa trabaho pero mag-update muna ako bago ako papasok tungkol dito sa passport na pinost ko nung nakaraan na ang daming nag-comment ng mga kababayan natin na nandito sa abroad na iba-ibang bansa. Kakagaling ko lang doon sa embassy, yung mga staff worker doon, kinaklarify ko na pinunta ko doon nung isang araw at pinatignan ko dahil nga ito ay nabasa dahil doon sa post ko. Ang nangyari kasi nito, ikwento ko muna. Ang nangyari nito, nung time na yon, tinawag ako sa opisina na dadalhin itong passport ko, pati ano ko, ikama. Kasi nga, kailangan nila na ipapasirox para sa document, i-file nila. Di ngayon, nung uwian na, pero nilagay ko dito sa plastic dito. Nung uwian na, siyempre nilagay ko lang dito sa ano, dito sa bulsa ko, dito sa pocket, dito sa may bandang kanan. Sa may bandang tuhod na pocket, nilagay ko siya naka-plastic. Tapos, pagdating dito sa kwarto ko, dito sa accommodation, di ko na natandaan, nakalimutan ko. Siyempre, alam mo naman, pag ganun talaga pag tumanda na, nagkaedad na, may mga bagay talaga na minsan nakakalimutan natin. Hindi na, at saka hindi tayo perfecto. Di ngayon, nailagay ko sa labahin. Diniretso ko sa labahin yung pantalon ko kasi labahin na. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ko sa laundry wash. Kasi dito sa kumpanya namin, meron kaming libreng laundry. Wala kaming babayaran at merong tao na taga taga laundry. Di ngayon, pumasok na ako sa trabaho. Pag uwi ko galing sa trabaho, pagdating ko, kukunin ko na yung pinalaban ko. Nagulat ako, pinakita sa akin yung passport. Ito, sabi ko, nagulat ako ngayon. Basang-basa, doon ako kinabahan. Tapos ang ginawa ko, pinatuyo ko muna siya, pinahanginan. Binubuklot ko siya ganun, isa-isa. Pinahanginan ko siya. Tapos, nung tumuyo na siya, so hindi na talaga siya basa. Nangulubot talaga siya, as in nangulubot. Ang ginawa ko, nag-search muna ako. Tapos, kung anong dapat gawin. Kaya kinabahan talaga ako. Kasi sabi ko, sana matanggap pa to sa airport. Di, ginaya ko yung ibang mga nagpo-post na ang ginawa nila, padaganan daw. Tapos yung iba naman, paplantsahin pero may dagan daw dito na na damit, parang ganyan. Damit muna bago daanan ng plancha. So ang ginawa ko, hindi ko siya pinalantsa kasi natakot ako baka masira, baka ano ba, yung magbago yung kulay dahil sa init. Siyempre mainit yung plancha. Ang ginawa ko lang, pinadaganan ko siya ng mabigat. Gaya nung yung nakita niyo dyan, so yung pinost ko, pinaganan ko ng mabigat sa loob ng 3 araw. Kaya yun ang nangyari. At tapos, doon nga pala sa mga nagko-comment, maraming salamat sa inyong mga payo kung anong dapat gawin. Yun nga, pinunta ko doon sa embassy. At doon naman sa nag-comment na hindi maganda, so maraming salamat pa rin sa'yo. At salamat din doon kay kabayan na pinagtanggol niya ako. At kinampihan niya ako. Nireplyan niya yung nag-comment sa akin na hindi maganda. So ginawa niya, nireplyan din niya na so ganun. Pero inayaan ko na lang, hindi ko naintindi yun. So yun lang, maraming salamat pa rin sa inyo. Mga kabayan, ingatan nyo. Ingatan po natin yung ating passport dahil ito ay napakahalaga. Alam naman natin, yung airport natin sa Pilipinas, sobrang masilan. Yupi na ng unti, punit ng unti, i-ready ka na. Paano kung nagkataon, alis ka na.
di ba? Sayang. Sayang yung pinaghirapan natin. Kaya ingatin na lang po. Sana hindi kayo matulad sa akin. At wala naman tayong perpekto na may mga bagay talaga na hindi natin ano yun. Siyempre nakakalimutan natin. Ganun talaga. So kahit pa paano, sabi sa akin dun sa embassy, mga staff doon, okay naman daw. Tinignan niya ito lahat sa isa bawat page. Tinignan niya. Ayun nga, medyo nangulubot nga lang siya no. Oh, medyo kumapal, hindi kagaya nung dati ng original na talagang flat na flat siya, manipis. Pero ngayon, ayun oh, medyo umangat ng konti dahil nga nabasa. Pero okay naman daw, walang problema. As long as yung sa may ano, sa may pinakamukha, yung makintab, yung ini-scan, wala namang naging problema. Tapos yung mga litra, hindi siya nasira, okay naman daw. So yun lang mga kababayan, maraming salamat. Mag-ingat po kayo kung nasaan bansa man kayo ngayon. God bless po sa inyong lahat. Papasok na po ako sa trabaho.